Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer, pag umabot na siya ng 60 kph, tumataas na yung temperature niya. Actually dati yung problema nito, hindi normal yung init ng makina. Kaya ang ginawa ni customer, pinadring niya yung laman ng radiator tapos pinalitan ng bagong coolant. Pati yung thermostat, pinalitan na rin, kaya bago na yan. Kaya lang after ng ilang buwan, ito naman daw yung lumabas na problema na kapag lumagpas na siya ng 60 kph, tumataas na yung temperature niya. Pag ganun mga boss, syempre mag-overheat na yung sasakyan. At dito naman sa ginagawa ko, chine-check up ko lang yan kung ano yung pwedeng panggalingan ng pagtaas nga ng temperature. At sa naging diagnose ko nga dito mga boss, kailangan niyang ipa-overhaul itong radiator. Pwede kasing barado na yan dahil sa okay naman yung clutch pan niya. Wala namang problema, malakas naman yung buga ng hangin. At para magamit ni customer itong sasakyan, tanggalin ko muna itong thermostat. Gaya nga ng sinabi ko, for check up lang itong sasakyan ni customer. At yung mga ganitong problema naman mga boss, nako, ilang beses na ako naka-encounter niyan. Ganito lang muna yung ginagawa ko, tinatanggal ko muna yung thermostat, tapos i-road test ko yan. Patatakbuhin nga namin yan ng 60 kph para malaman ko kung tataas pa yung temperature niya. Sabi ko nga kay customer, mas maganda, lagpasan niya pa yung 60 kph kahit gawin niyang 70, 80, or 90 kph. Para makita nga namin kung tataas pa itong temperature niya. Kasi nga mga boss, ang gusto mangyari ni customer, ibabiyahe niya pa ito ng probinsya. Medyo malayo yung pupuntahan niya. Kaya sabi ko, paano yan pag nag-overheat ka sa daan? Sigurado tatakbo siya ron ng 60 kph o baka higit pa. Di mag-overheat. Kaya sabi ko kay customer, hindi kita papayagang tumakbo ng ganong kalayo kung hindi natin ito i-road test na hindi mo malalagpasan yung 70. Na hanggat maaari nga ang gusto ko 80 para malaman ko kung tataas pa nga yung temperature niya. Kasi pag tumaas pa yun mga boss, syempre sasabihin ko sa kanya na hindi niya na ito pwede ibiyahe. Balik muna ako dito sa ginagawa ko. Nakita niyo naman mga boss, tinanggal ko nga itong thermostat. Tapos itong housing niya, ibinalik ko na. Syempre naman dapat lagyan nyo ng gasket para hindi siya magkaroon ng leak. Kaya kung ganitong klase yung sasakyan yung mga boss at kayo ang mag-DIY, meron lang naman kayo tatanggalin dyan na 2 bolt na number 12. Actually mga boss, gustuin ko mang ipagawa itong radiator niya. Linggo kasi ngayon. Tapos hapon na, wala na nga kaming mabiling coolant At ang purpose lang naman ni customer, ipadiagnose niya yung pinanggagalingan ng problema. Ako naman mga boss, dahil nga sa naka-encounter na ako ng ganitong problema, syempre, alam ko na yung gagawin ko. Sabi ko kay customer, tanggalin ko muna itong thermostat, tapos obserbahan natin kung tataas pa yung temperature niya. Di pag hindi na siya tumaas, di swerte ka, magamit mo ito sa probinsya. Ngayon, pag may budget ka na, palinis mo na yung radiator mo or ipa-overhaul mo na. Ganun. At balik ulit ako dito sa housing ng thermostat niya mga boss. Siguraduhin nyo na yung pagkakahigpit nyo ng 2 volt dito sa housing ng thermostat, maayos syempre. Hindi kasi pwedeng may leak yan kahit patak lang. Dahil yung patak na yun, pag marami na, nako, kahit na isang basong coolant lang or isang basong tubig yung nabawas dito sa radiator mo, pwede nang panggalingan nyo ng overheat. Dahil sa okay na ako dyan mga boss, pwede na akong magsali ng tubig dito sa radiator. Wala na kaming mabilhan ng coolant mga boss dahil nga sa linggo ngayon at for testing lang naman yung gagawin namin dito ni customer. At sabi ko nga sa kanya, kailangan niya tumakbo ng 60 kph para malaman nga namin kung tataas pa itong temperature niya. Pa-start ko na itong makina. Hindi po start niyo. Nagtanong si customer bakit daw sumipol yung pambit niya nung mag-start. Kasi nga nabasa ng tubig. Ganon. Sa pag-road test na gagawin namin mga boss, dapat itong radiator naka-full na yan ng tubig. Pakulat lang yan. At ito na mga boss, puno na ng tubig itong radiator niya. Kaya ilagay ko na itong radiator cap. Dahil nga sa mag-road test naman kami ng customer. Road test tayo para tumakbo siya ng ng kamay. Tama, magdala ka pa ng tubig At isa sa mga request ko na pag-road test na gagawin namin ni customer, sabi ko medyo habaan natin yung takbo. Kasi nga, malayo yung tatakbuhin ni customer, probinsya. Kaya dapat pag ni-road test ko ito, malayo-layo rin para malaman ko kung mag-o-overheat siya. Opo, takbo tayo ng, tayo kanan? Labas natin dito C6 papunta ng Taytay. Ayan.
kanan po. O, dito na tayo, C6. Yan. Kanan ka ngayon dyan para makita natin kung ano, pagdating ng 60, umaangat na, no? Pataas. Pataas na, kaya nga po, umaangat. Ayaw pa talaga ng, ano ha, umaangat ha. Asan ba yan? Dito sa sulok, ano? Up. Ito. Actually, normal pa naman siya ngayon, ano? Normal. Wala pang 40 eh. Sige po. Sige po. Diretso mo lang. Kasi uwi ka ng probinsya ka mo eh. Maganda rin mga testing. Ito na mga boss, malapit na mag 60 km si customer. 60 na. 60 na. Excuse me ha. Kita ma'am. Ayan. Ano na tayo? Sige po, ano pa tayo? Para dire-diretso tayo. Abutin natin ng ano ma'am, 80. Kaya mo? 80? Kaya. Kaso maraming sasakyan. Hindi. Bandan-bandaron, wala. Konti lang yan. Umabot siya ng 60 mga boss, mahigit, pero hindi pa naman tumaas yung temperature niya kasi nga sandali lang, dapat medyo matagal, kaya nga ang gusto ko 60, abot ng 70 hanggat maaari 80 para sigurado ako na hindi na nga tataas yung temperature niya. May ganun na ano pag-overheat eh, na kailangan talaga mainit na siya para malaman natin kung mag-overheat pa. Ibig kong sabihin mga boss na yung mainit, yung bang matagal ka na sa biyahe para sigurado nga na hindi na siya mag-overheat o hindi na tataas yung temperature. Mahaba ito ma'am eh. Kaya dito ko nag-roads hanggang dulo, hanggang Taytay yan. Kaya lang mga boss, hindi na maulit ni customer na patakbuhin ng 60 kph itong sasakyan niya dahil nga sa naiilang daw siya. Kaya problemado ako ngayon kung papayagan ko ba siyang tumakbo ng probinsya, hindi niya naman ito mapatakbo ng 60. Yung kanina mga boss, naka 60 nga siya, kaya lang ang problema saglit lang naman. Siyempre hindi pa agad aangat yung temperature nun. Dapat yung medyo tumagal man lang kahit 5 seconds na naka 60 kph siya, okay na yun. O kaya naman paabutin niya ng 70 hanggang 80. Yun, papayagan ko na siyang pumunta ng probinsya kung hindi na nga tataas itong temperature niya. Hindi makaabot. Okay lang. Hindi tayo makaabot na 60. Layo na ng road test natin, no? Ano na to? Angono na tayo. Angono. Ayan, no? Dito na kami sa Angono mga boss, pero hindi pa rin kami talaga makaabot ng 60 kph dahil nga sa medyo maraming sasakyan na nagkalat. Yan. Ayan mga boss, maluwag na. Ano na naman kaya ang panibagong dahilan? Tsaka open eh. Buti nga, may tumawid eh. Nagraso nito. Baka ano lang. May tumawid naman daw mga boss. Okay lang yun, totoo naman eh, may tumawid. Sana dito maka 60 kph na kami. Open na kasi yan eh. Okay, gas. Motor eh. Hindi pa ka ano. May motor naman daw mga boss. Okay lang yun. Pero yung ano niya, okay naman, normal pa rin. So far so good pa naman itong temperature niya mga boss. Buti nga, hiniram to ng kuya ko. At least kahit pa paano, nakita tayo. Pinapunta kanina? Oo. Nagpunta sila ng Batangas nung katapusan. Kasi birthday niya yun eh. Talaga? Hindi talaga. Hindi talaga makaano, marang. Balik tayo ma'am. U-turn na tayo. Kaso na. Balik na kami mga boss. Talagang hindi maka 60 kph si madam. Pero bigyan ko pa rin siya ng last chance. Ayan, kaya niyan. Tapos biglang babagal yung motor, ano? Narinig niya mga boss, babagal naman daw ngayon yung motor. Okay lang yun. Kasi nga, nag-iingat din si madam. At dahil sa kagustuhan ko na magamit ni customer itong sasakyan, pauwi nga ng probinsya nila, lumipat kami ng ibang lugar mga boss. Dito kami sa Cayetano Avenue magro-road test. Medyo maluwag-luwag dito eh. Ang layo ng narating namin mga boss, pero okay lang. At least kahit papano nakita ko na hindi naman tumataas itong temperature niya. Ang gusto ko kasi mangyari mga boss, medyo magtagal naman na naka 60 kph yung takbo ni customer. Yung kanina kasi saglit lang eh, 60, tapos baba agad eh. Pag ganun mga boss, hindi ako sigurado na hindi na nga tumataas yung temperature niya. O dito mga boss, baka si customer maka 60 na dyan. Ano to?
Cayetano. Ayan o. Oh, yan. Luwag niyan ha. Pag hindi ka pa tumakbo yun, uwi na ako. Ayan ha. O, saglit lang oh. Ay, sorry. O, 70 na. Okay, okay lang. O, 80 na. Okay. Okay oh. Diretso pa po. Okay, diretso lang. Ayan mga boss, umabot na siya ng Ganyan 80 talaga kph pero hindi naman tumaas itong temperature. Kaya pwede na ibiyahe ito ni customer. Kasi nga, ang problema lang naman ni customer, pag dumating na siya ng 60 kph, At least nakaano doon ka, tumataas 70, no? na yung temperature. Ibig sabihin, mag-overheat na itong sasakyan niya. Pero ngayon, umabot na siya ng 80, okay naman. Hindi na tumaas itong temperature. At ang kagandahan, kanina pa kami tumatakbo, sigurado ako, mainit na itong makina. Kaya, good na yan mga boss. At para sigurado mga boss, ako naman yung magdadrive. Tatakbuhin ko yan ng 60 kph hanggat maaari, 70, 80, at kung pwede hanggang 90. Para sigurado ako na hindi na nga tataas yung temperature nito. Alam nyo mga boss, kaya ako chinecheck maigi itong sasakyan ni customer. Ayokong magkaroon siya ng aberya sa daan. Mahirap na, mamaya ang nakatagpo niya pa si Boy Palit, patay. Kaya gano'n na lang talaga yung pagmamalasakit ko kay customer. Actually, yung mister niya nandito sa likuran. Kaya nga sinisigurado ko yung hatol ko eh. Baka magkamali, mahirap na. Natabi ko na kay madam itong sasakyan mga boss at ako naman yung magro-road test for final. Tingnan ko nga kung talagang hindi naaangat itong temperature niya. Kung sakaling mapatakbo ko ito ng 60 or 70 or aabot ako ng 80. Kung kayanin lang naman. Ito na mga boss, palit na kami ni madam. Ako naman yung magdadrive. Kaya lang mga boss, sa pag-road test na ginawa ko, muntik na akong magkaroon ng problema. Dahil nga sa may biglang tumawid na bata. Mabuti na nga lang yung isang bata hindi sumunod. Kaya maraming salamat sa Diyos. I-road test ko na itong sasakyan ni customer. Okay na sir? Kapit, nakakapit. Hindi ba? Hindi, nervyoso po yan eh. Sige sir. Okay lang. Ito na mga boss, naka 60 na ako. Susunod na dyan yung 70. Tapos papasok na yan ng 80. Pero napansin ko yung temperature niya, hindi na siya tumataas. Kaya okay na ito mga boss. Pero tuloy pa rin ako sa pagtakbo. Para sigurado ako na hindi na nga tataas yung temperature niya. Kaya lang nagkaroon ako ng problema dito mga boss. Ayan o, biglang may tumawid na isang bata. Tayo. Buti na nga lang yung isang bata, hindi tumawid. Okay? Okay. Pinabal si mama. Hindi ako nabahan. Natakot ako sa bata. Para sa bata. At dahil sa okay na ito mga boss, si customer na yung pag-driving ko pabalik. Okay. At least tumakbo tayo ng gano'n. Pagdating ng 60, di ba, umaangat na siya. Oo. Ngayon, hindi naangat yan. Yan, subukan na natin. Hindi na siya umaangat, di ba? 60 lang doon nagsisimula, ma'am. Basta paglagpas. Oh, kaliwa tayo. Paglagpas na ng 60, yan, tumataas na yung, tumataas na. yung temperature. Opo. Hindi naman tumaas yan, di ba? Hindi naman. Okay na. Pwede mo takbo to. Okay na yun. Saan tayo? Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. Tingnan nyo mga boss, ang layo ng ni-road test namin ni customer pero yung temperature niya, normal lang. Kaya pumayag na ako na itakbo niya ito ng probinsya. Maraming salamat ulit.